Kaibigan, kung nararamdaman mo na nadadry na yung relationship nyo, nawawala yung feeling, namamatay yung sexual na intimacy ninyo, kumbaga wala ka nang gana makipag-usap sa kanya, wala na din siyang gana makipag-usap sa'yo, mas pinipili na niya yung kanyang kaibigan, yung kanyang hobby, yung kanyang trabaho over you, it means may problema sa relationship nyo na kailangan ayusin. At aayusin natin yan sa video na ito sa pamagitan ng pagbibigay ko sa inyo ng dalawang strategy that I believe na kapag in-apply nyo ito, then makakatulong at ma-repair yung relationship nyo at mas maganda na rin na dalawa kayo na makapanood. Huwag kang matakot na i-send sa partner mo itong video na to. Maybe sa una mami-misunderstand niya, sa una magagalit siya, sa una hindi niya maintindihan, pero trust me, at the end of this video magpapasalamat yung partner mo at magpapasalamat ka. So wag na natin patagalin pa. Let's go. So, proceed na tayo sa number 1 na strategy is that establish connection. Piliin nyo palagi ang mag-establish ng connection ninyong dalawa. Unang-una sa lahat, hindi mo yan mapapangasawa or aasawahin kung walang connection sa inyo. Okay, like for example, ang isang congressman, lahat tayo kilala ang pangalan ng congressman at mayor. Pero hindi lahat ay merong relasyon o connection sa kanila. At kung walang connection sa kanila, you cannot ask a favor sa kanila directly. You cannot ask something sa kanila directly and they will aid you or they will help you or they will give something to you. Kasi walang connection. Pangalan lang yung kilala nyo pero hindi mo siya kilala in a deeper way. Mostly ganito yung nangyayari sa bawat relasyon na magkasama lang kayo, nagse-sex lang kayo at yung sex nyo hindi pa ganun na satisfied o walang connection. Mag-asawa lang kayo by papers pero hindi nyo kilala yung partner nyo. So, ang i-repair natin dito is that yung connection ninyong dalawa. Okay? Number 1 na connection is that yung emotional connection. Kilalanin mo yung partner mo, kung ano yung puso niya, sensitive ba siya, madali ba siyang masaktan, madali ba siyang magselos, ganon. Kasi kung madali siyang magselos, especially kapag ikaw na babae, selos yung asawa mo, then iwasan mo ng ibang lalaki. In the first place, hindi sa pagiging praning or seloso talaga yan, walang kwenta. No! Kapag seloso ang isang lalaki sa'yo, most of the time, di ko sinasabing all the time, ibig sabihin, mas mahal ka niyan. At walang mali sa pagiging seloso. Ang pagiging seloso, it means merong nangaagaw sa position mo. Merong nangaagaw sa position ko, sa asawa ko, na dapat ako yung nandun. Kaya ako nagsiselos. Okay? So anything, vice versa ito, anything na alam mo na nangaagaw ng posisyon na dapat yung partner mo yung nandun, alisin mo, even yung mga anak mo. Ito yung temptation ng mga nasa marriage, mga may asawa. Nung dalagat binata pa lang kayo, especially sa mga babae, gusto mong ibaba yung panty mo. I'm sorry sa word ko na ito. Ang direct na word ko na ito. Pero yun ang katotohanan, kapatid. Pero mapapansin mo, nung mag-asawa na kayo, nagkaroon na kayo ng isa, dalawang anak, ayaw mo nang ibaba yung panty mo. At parang mas mahal mo na yung mga anak mo kaysa sa asawa mo. Iyon yung greatest temptation ng isang babae. Listen, wag na wag nyong gagawin yon kasi nakakatempt talaga yun sa isang babae. Wag na wag nyong ilagay na mas mataas yung anak nyo kaysa sa asawa nyo. Huwag nyong hayaan na lahat ng energy at pagmamahal nyo at attention nyo at care nyo ay sa anak nyo. Kasi kapag ginawa nyo yun, mauubusan kayo ng energy para sa asawa mo. That is why, sa buong araw, kapag anak, pagod ka na. Tapos kapag mga labit na, yung asawa mo, sabi mo, pagod na ako, mamaya na yan, bukas na yan, ganito kasi. Hindi, mamaya na yan. Ang nangyayari, pinuputol mo lang yung connection ninyo. That is why parang lumalabo yung relationship nyo. Magtataka bakit kaya nagbago yung asawa ko. Hindi siya nagbago na walang dahilan. May nasira sa relationship nyo. May na-broke sa relationship nyo. Na-break sa relationship nyo. I mean, okay? Sometimes, most of the time, ganito yung nangyayari eh. Mas mahal nyo na, mas nabibigyan nyo na attention yung anak nyo kaysa sa asawa nyo. That is why, nung itry ng asawa mo, ng isang lalaki na lumapit sa'yo, mga labit sa'yo, parang tinutulak mo na siya papalayo, and yung instinct mo is that kahit na umalis pa siya, kahit mawala pa siya, meron naman akong anak.
Listen, yung anak mo na yan, hindi niya pwedeng i-replace yung asawa mo. Kasi wala yung anak mo na yan kung wala yung asawa mo. Huwag mong hayaan na mahulog ka sa temptation na yan. Hindi ko sinasabi na hindi mo paalagaan yung anak mo. Of course, pahalagahan mo yan. Pero huwag mong ilagay yung anak mo sa position wherein yung asawa mo dapat yung nandun kasi magsiselos talaga yung asawa mo. And ang problema, kapag palaging ganun na nabe-break yung connection, even na itry ng isang lalaki, ng asawa mong lalaki, ang na-establish ulit yung connection, tapos binibreak mo ng binibreak, hahanapin niya yan sa iba. Hindi man sa ibang babae. Maari sa kanyang kaibigan, sa kanyang trabaho, sa kanyang hobby. That is why mas marami na din siyang time na ibigay dun over you. And the problem kapag ganito yung mangyari, talagang madadry, mawawala yung spiciness ng relationship nyo, mawawala yung connection nyo, at at the end, masisira. Either divorce o paghiwalay. Or, ang mas nakakatakot, temptation ng third party or ibang babae or ibang lalaki. So please, never, ever, 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 ever allow yung relationship na masira dahil sa walang connection. Dapat may time ka, may baby time kayo. Huwag mong hayaan na ibigay lahat ng enerhiya mo sa trabaho mo, sa anak mo. Maglaan ka ng maglaan sa asawa mo. Kahit pagod na pagod ka, huwag mong hahayaan na mawawalan ka ng time makipag-baby love, makipag-usap, makipagkwentuhan sa asawa mo because at the end of the day, hindi sana mas mataas yung trabaho, yung anak mo over your husband or your wife. Dapat mas mataas palagi sila. Kasi anuman ang mas mataas kaysa sa partner mo, siya yung magkukontrol sa buhay mo. Siya yung karelasyon mo. Kung maintindihan mo ito. So, be careful. So, please, ayusin nyo yan. Ayusin nyo yan. And, pangalawa na connection is that sexual intimacy. Sex is very important sa isang relationship. Sex is very important. Wag na wag yung hayaan na mamamatay ito. And most of the time, mamamatay nga ito kapag palago yung rejection, especially sa aming mga lalaki. Pangalawa, kapag walang satisfaction. Pangatlo, dahil sa age or sa yung taon niya or yung ilang taon na kayong nagsama or nagse-sex. Please, kahit na may mga ganun na obstacle, may mga ganun na problema, piliin nyo na hindi mamamatay yung intimacy nyo because sex is very important. It has something to do with your spiritual connection, with your emotional connection, and your with physical connection. Sa bawat relasyon, kung bakit ang marriage ay napaka-espesyal sa lahat ng relasyon kasi may sexual na activities na nangyayari. Sa connection mo sa mga kaibigan mo, wala namang sexual. Unless if you are a cheater. Connection mo sa katrabaho mo, sa business partner mo, kay congressman, kay mayor, sa ibang tao, hindi ka special. Hindi special mga bakit? Walang sexual. Pero sa marriage, napaka-special kasi merong physical connection, emotional connection, and spiritual connection through your sexual activities or intimate activities. Kaya nga kung magre-research kayo, napakalaki yung factor ng sex. Like for example, the more that meron kayong sexual na activities na nangyari, especially satisfied, kayong dalawa, mas nagre-release yung body ninyo ng oxytocin hormones na kung saan yung oxytocin hormones na yun yung nagdadahilan kung bakit mas na-excite kayo na makita yung asawa, yung partner nyo, mas nabubuo yung feeling or mas kinikilig kayo sa partner nyo, mas nai-inlove kayo sa partner nyo. Yun yung nare-release whenever na merong sexual activities na nangyayari. Kaya nga mapapansin nyo, mawawala yung sexual activities, mawawala din yung feeling most of the time. So wag na wag nyong hayaan na ubusin ng trabaho nyo, ng business nyo, ng anak nyo, yung energy, lakas nyo, tapos magkatabi na kayo, wala na kayong lakas na labing-labing. Wag nyong hayaan na mangyayari yun, okay? Wag nyong hayaan. Ngayon may mga issues na sa mga couples, like for example, hindi nasasatisfy yung babae, ganon, hindi napapasaya ng lalaki, ganon. Please, may maraming video na gumagawa ng content about doon. Manood kayo, especially sa mga lalaki, on how to satisfy your woman. Because the thing is that, kapag yung isang lalaki hindi natin na-satisfy,
yung asawa natin, hindi pa tayo lalaki, totoy pa rin tayo. Totoy pa rin. Totoy pa rin. So, wag mong hayaan na isa kang totoy, dapat isa kang lalaki. Dapat mas paunahin mo na mag-climax yung asawa mo kaysa sa'yo. May mga strategy na pwedeng i-apply dyan, na gawin dyan, kapatid. Okay? So, please, wag niyong hayaan na mamatay yung sexual activities nyo. And of course, ito, make sure to spend time together. Kung meron kayong gagawin na ganun, i-invite mo yung partner mo para gawin ninyong dalawa. Kung merong mga music na ganun, may mga kinakanta ka ganun, invite mo yung partner mo palagi. Kasi sa mga bagay na yun, mas na-establish yung connection ninyong dalawa. And in that way, mas nagre-release yung body natin ng oxytocin hormone whenever na mas nagkakaroon ng bonding sa partner natin. Okay? Kahit saan, kung meron kayong lakad, meron kayong gagawin na activities, kung magluluto kayo, maglalaba kayo, make sure na kung pwede naman is that gawin yung dalawa. Hanggat maaari. Kahit sa mga maliliit na bagay. Diyan nagkakaroon ng connection. At yan yung dahilan kung bakit magtatagal yung relationship nyo, hindi bilang sumpa, kundi bilang blessing. Okay? Pangalawang strategy na i-share ko sa inyo is that dapat alam nyo yung role ninyo sa isang relationship. Lahat ng relationship wala pong nag-work or wala pong naging blessing na kung saan nabaliktad yung role. Ano ba tong role na to? Ang lalaki, masculine, ang babae, feminine. In short, ang lalaki nagpro-provide ng love, nagpo-provide ng protection, nagbibigay, giving. Ang babae naman is that receive, and multiply. Receive and multiply. That is why kapag ang babae, ang nare-receive na that hate, mura ganon, sakit sa isang lalaki, ang nagmumultiply din sa babae na is that hatred, pain din ang nagmumultiply sa kanya. Bro, please, bigyan mo siya ng love, magmumultiply ng love at respect sa loob ng tahanan. Bibigyan mo siya ng pera, magmumultiply ng pera. I-spoiled mo yung asawa mo and trust me, mag-flow yung blessing ni Lord sa'yo. Yun ang isang naintindihan ko sa isang relationship. That kapag in-spoiled natin yung asawa natin bilang isang lalaki, in-spoiled natin even finances, spoiled natin ang pagmamahal, mag-flow at mag-flow yung blessing ng Panginoon sa loob ng tahanan na yan. Of course, some women are foolish. Kasi kapag na-spoil sila ng pagmamahal, hanapin pa nila sa iba. Listen, hindi ka talaga nun minahal at hindi ka nun mahal. Kasi ang katotohanan, kapag ang isang babae mahal na mahal ka, tapos ino-spoil mo siya, mas lalo kanyang irerespeto, bakit pa siya maghahanap ng iba kung meron naman sa'yo? The reason kung bakit, naghahanap sila ng iba, hindi nila nararamdaman sa'yo. Hindi sila nasasatisfy sa'yo. So, sasabihin mo sa asawa mo, ganyan talaga yan, hindi yan masurunong mga kontento. Paano naman kasi yan makontento sa'yo? Wala ka naman kasing binibigay. Hindi mo naman kasi siya ini-spoil ng pagmamahal. Ganun lang ka-simple yung principle or yung strategy. Ang lalaki, masculine, ang babae, feminine. Ang lalaki nagbibigay, ang babae nagre-receive. Ang lalaki nagli-lead, ang babae sumusunod. Ang lalaki nagde-decision, ang babae tumutulong, nang i-encourage, binabangon or pinapalakas yung lalaki. That is why kapag ang babae pa may problema ang dinadala, reklamo, mostly ang lalaki are broken also, walang lakas. Pero kapag sa loob ng tahanan ng babae is that very helpful sa isang lalaki, ine-encourage dito ang asawa niya, makita mo yung lalaki na malayo mararating. Ganun na ganun ang relationship. So, I hope na merong natutunan sa video na ito, and I hope na na-bless po kayo, and I hope and I pray na gawin nyo to consistently. Hindi po madali. Ang relationship po, hindi sa una nakikita ang successful na relationship, kundi sa huli, kundi sa resulta, kundi sa bunga, hindi sa kung anong sinasabi, hindi sa umpisa, kundi sa resulta nito. Kung hindi maganda yung resulta, it means pangit or hindi rin maganda yung ini-apply ninyong principle o wala kang ginagawa sa relationship. Sa lahat ng mga nasirang relationship, because something is broken. Something is not fixed. So, kung gusto nyo ma-fix, i-apply nyo itong strategy na to, itong shinare ko sa inyo. And trust me, kayo din lang ang magbe-benefit, hindi po ako. Kasi personally, nakikita ko na sa relationship ko,